Ating tatalakayin, pamagatan natin, the riches of humility. The riches of humility, ang ibig sabihin niyan, ang mga kayamanan ng pagpapakumbaba. Ang mga kayamanan ng pagpakumbaba, the riches of the humility. Kindly, basa. Basa na. Kanina ko pa ibinigay yung versikulo eh. Mga Kawikaan 22:4. Ang kagantihan ng kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Amen. Mother Jess, yung sa kanila wag mong baguhin, yung akin lang ang baguhin mo. Bawasan mo ng konting epeksyon sa akin na sobra. The riches of humility. Ang iba mga minamahal ay nagpapakayaman sa paraang sarili nila. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, walang mayaman na papasok sa kaharian ng langit. Mabuti pa ang kamelyo ay papasok sa butas ng karayom. Pag inisip natin gaano kalaki ang kamelyo, mga minamahal, gaano kataba, ang ibig sabihin siya ay tinatawag na huge animal. Ibig sabihin ng salitang huge, malaki. Mga minamahal, ang ibig sabihin, extra size, ang ibig sabihin ng salitang huge. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, ikaw kamelyo, pumasok ka sa butas ng karayom. Dahil ang kamelyo, meron siyang tinatawag na spirit of humility. Ang kanyang attitude ay sumunod lang at hindi mag-opos, mga minamahal. Gaano man kalaki ang kamelyo, ang sabi ng banal na kasulatan, papasok siya sa butas ng karayom. Gaano kaliit ang butas ng karayom, mga minamahal? Eh yung sinulid, ang hirap ipasok. Hindi ba? Yung sinulid, mahirap ipasok sa butas ng karayom. Pero yung kamelyo ay papasok, mga minamahal, dahil sumusunod siya sa sinabi ng mahal na Panginoon. Pero ang mayaman, ang sabi, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Ang tanong, masama bang yumaman? Dahil kung yayaman ka pala, hindi ka pala papasok sa kaharian ng langit. Hindi masamang yumaman kung meron kang tinatawag na attitude of humility. Kaya ang titulo natin, riches of the humility. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang mga kayamanan ng pagpapakumbaba. Sabi ng ating nabasa, ang kagantihan sa pagpapakumbaba at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan sa buhay. So yung palang kayamanan galing sa Diyos, mga minamahal, speaking of riches coming from God, ang ibig sabihin, ibinibigay ito ng Diyos sa tao. It is the Father Himself who give this to all, having a what we call humility or spirit of humility. Ibibigay sa iyo ng Diyos, payayamanin ka niya dahil meron kang spirit of humility. Sabi ng banal na kasulatan, hindi ka lang basta mayaman. Hindi ka lang basta mayaman. Iba yung yumaman ka na wala kang spirit of humility. Iba yung mayaman ka na nanggaling sa Diyos. Ang sabi, bibigyan ka na ng kayamanan, bibigyan ka pa ng karangalan, bibigyan ka pa ng buhay ng ating mahal na Panginoon. So ang tawag dyan, triple blessing. Yung palang sinasabing kayamanan, mga minamahal, ng meron kang tinatawag na humble spirit. Anong kaugnayan nito, mga minamahal? Sa nalalapit nating 30th anniversary, maliwanag naman siguro na pakinggan natin sa pagbibigay, mga minamahal. Di ba? Naunawaan niyo yung pagbibigay? Ako ginagamit ko yung versikulo na yan. Pero pag ipinaliwanag, mga minamahal, nagiging pagpapala pa rin sa akin. Dahil si Elijah, mga minamahal, sabi ng Diyos, uwak ang magpapakain sa kanya. Eh kung sabihin ng Diyos, mga minamahal, ibigay nyo ang nararapat ng higit sa ibibigay nyo para sa ating nalalapit na 30th anniversary, Diyos ang magpapakain sa inyo. Kaya nyo bang gamitin yung tinatawag na humility? Because humility, spirit of humility, that is what we call courage to follow the commands of God. Susundin mo ang utos ng Diyos because you have the spirit of humility. Susunod ka without any mental reservation. Ang meron ka ay pananampalataya.
Ano ang meron si Elijah? Pananampalataya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, diyan ka lang sa Serepta. Iinom ka sa batis, pakakainin ka ng uwak. Parang mahirap isipin kasi mas mabilis intindihin, diyan ka lang sa batis, iinom ka ng tubig. Mabilis unawain yon. Darating ang uwak, gawin mong roasted uwak. O mas mabilis yun. Pagdating ng uwak, katayin mo, lutuin mo, yun ang kainin mo. O mas mabilis isipin yun. Kesa ang uwak ang magpapakain sa'yo. Naintindihan niyo yun? Siyempre, hintayin mo yung uwak. Hindi mo alam ano ipapakain sa'yo ng uwak. Eh, mas magandang yung uwak ang kainin mo. Eh, mas mabilis yun unawain. Pero iba ang command. Kay Elijah, mga minamahal, uwak ang magpapakain sa kanya. Naganap ba, mga minamahal? Naganap. Kasi meron siyang tinatawag na spirit of humility. Nagkaroon siya ngayon ng kayamanan. Ano ang kayamanan niya? May karangalan na siya, may buhay pa siya. Doon tayo sa tinatawag na kayamanan. Sabi natin, beloved Mother Nation, sabi ng Bisaya, hayahay daw ang buhay niya. Ang ibig sabihin ng hayahay, easy go lucky. Bakit? Nandun lang siya maghapon. Nasa kanyang kayamanan. Paano nagkaroon siya ng kayamanan? Dinadala siya ng pagkain ng uwak mula umaga, tanghali at gabi. Nasa kanyang kayamanan. Paano siya nagkaroon ng karangalan, mga minamahal? Nalugod ang Diyos sa kanya. Dahil ang isang taong mayaman, tanyag, wala kang karangalan kung wala ang Diyos sa'yo. Pag nasa iyo ang Diyos, meron kang karangalan. Ang isang taong mayaman, wala sa iyo ang Diyos, wala kang buhay. Sa Pilipinas na lang tayo, ang daming mayaman ngayon, walang buhay. Nagtatago, wanted, mga minamahal. Hindi ba? Ang iba naman nagsasabi, siya na daw ang Diyos sa panahong ito, siya na daw si Kristo. Hindi ba kayo nasaan? Nasa bilangguan. Sabi niya, formerly Jesus Christ was born in a manger of Bethlehem. But in this time, Jesus Christ was born here in Davao. Siya na daw yun. Kasi nag-incarnation daw siya ng mahal na Panginoon. O ngayon, siya nakakulong na. Hindi ba? Wala silang tinatawag na karangalan. Wala rin silang buhay. Pero sabi ng ating nabasa, pag meron kang humility, meron ka ng buhay, meron ka ng kayamanan, meron ka pang karangalan. Yun ang meron si Elijah, mga minamahal. Kaya ang utos ng Diyos, para mabigat unawain, o kaya meron kayo mga pangako, may mga pledges kayo para sa mahal na Panginoon. Sino may pledges para sa mahal na Panginoon sa ating 30th anniversary? Taas ang kamay. Bakit yung iba nakaganon yung kamay? Wala kayong pledges? Kasi pag binuksan mo ang iyong puso sa mahal na Panginoon, yung kamay mo palaging nakataas, laging nakabukas, hindi nakaganon. Ang langit, binubuksan ng Diyos para sa iyo. Kasi ipinakikita mo ang iyong pagsunod. Pinakikita mo yung magkakaroon mo ng humble spirit sa salita ng Diyos. Kalakip ng humble spirit ang iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya isipin mong mahirap. Magbibilang ka. Sa hinlalaki, pambayad sa bahay. Sa hintuturo, pambayad sa utang. Sa palasingsingan, panggastos ng asawa nyo. Anong tawag dito? Ay, ano ang tawag dito? Hinlalaki pala. Nagkabaligtad, ganun pa rin yun. Palasingsingan, budget ng iyong mga anak. Hinlaliit. Ito naman yung inyong panggamit sa inyong sarili. Hindi ba? Pag binawasan natin sa 30th anniversary, mga minamahal, mababawasan yung daliri nyo. Hindi na kayo pwedeng kumanta ng 10 mga daliri. Mag-10 na lang. O 8. Pero pag ginawa nyo ang para sa mahal na Panginoon, kagaya ni Elijah, mga minamahal, hindi lang 10 mga daliri ang meron kayo. Yung inyong hiwa-hiwalay na daliri ay pagsasamahin nyo para saluhin ang kayamanan, saluhin ang karangalan, saluhin ang buhay na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon, which is the fruits of your humility. O ngayon, pag nagdamo tayo sa gawain ng Diyos, mga minamahal,
lahat ng inyong inilalaan mawawala. Dito rin sa Hong Kong, isa nating kapatiran, nandun na ngayon sa Roma, mga minamahal. Bagong senta siya rito, ipinangako niya yung kanyang first fruit. Nung habang ongoing ang ating gawain, tumawag yung asawa niya. Ang sabi, magpadala ng pera, ngayon din yung anak natin nasa hospital. Biglang nagbago yung kanyang pag-iisip. Bit niya yung bag niya, nandun yung kanyang first fruit, unang sweldo, mga minamahal. Iniisip niyang ibibigay to sa asawa niya, hindi sa gawain ng mahal na Panginoon. Naghalo-halo yung kanyang utak, mga minamahal. Nalulupay-pay siya. Pero nung sinabi niya, mahal na Panginoon, nasa hospital man ang anak ko, ang pangako ko'y pangako, ibibigay ko sa iyo. Wala pang giving, mga minamahal. Yun ang binitawan niya. Pagbitaw niya ng salitang yon, tumawag uli yung asawa niya. O, huwag ka na magamba, papunta na kaming hospital, yung anak mo, biglang gumaling. Pinagpala siya ng mahal na Panginoon. Dito, ang pangalawang niyang amo, ang European, na napakabait sa kanya, mga minamahal. Dinala siya sa Europe, ngayon nasa Roma na siya. Siya ang nagtatag ng ating gawain doon, ginamit ng mahal na Panginoon. Diba? Yung kanyang mga anak, dalaga na ngayon. Meron siya 5 anak, 5 Maria, 4 na Maria pala. Dalaga na ngayon. Wala siyang sakit ng ulo. Yung asawa niya, isa lang ang babae sa buhay. Siya lang na naglilingkod sa Diyos. Diba? Yun ang bunga, mga minamahal. Pag nag-asikaso siya sa mga workers na dumarating sa mga beloved children, walang hangganan. Kilala ko siya eh. Walang hangganan, mga minamahal. Kaya naman ang biyaya ng Diyos, wala ring hangganan. Nasa kayamanan, nasa karangalan, at nasa buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, the riches of humility, dito nagsisimula ang tunay na kayamanan. Dito ka magkakaroon ng karangalan, dito ka magkakaroon ng buhay. Kaya kinakailangan natin ang sinasabing path of humility. Path of humility, ang ibig sabihin niya, landas tungo sa pagpapakumbaba. Santiago 4:10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Dito sa Filipos 2:3. Na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang mga talata, mga minamahal. Dahil hindi natin mailalagay yung sarili natin sa tinatawag na the riches of humility kung wala tayo sa tinatawag na path to humility o landas tungo sa pagpapakumbaba. Ano ang landas tungo sa pagpapakumbaba? Sabi ng ating nabasa, James o Santiago 4:10, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Yung palang tinatawag na path of humility, nasa landas tayo ng tinatawag na pagpapakumbaba. Ang sabi, magpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon para itaas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, mga minamahal? Pag nagpakumbaba ka sa harap ng Panginoon, hindi ka aasa sa sarili mo. Balik ulit tayo kay Elijah, mga minamahal. Aasa ka sa Panginoon kasi nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Pwede naman sabihin ni Elijah, mga minamahal, meron na akong tubig sa batis. Bakit kinakailangan ko paghintayin ang uwak na magpapadala ng pagkain? Kung tama rin ang uwak, hindi lumipad papunta sa akin, do'y gutom ako. O kaya habang ang uwak ay lumilipad, nabaril ng mga gaso, hindi nakarating, gutom na naman ako. Bakit ko aasahan ang uwak na sinasabi mo, Panginoon? Nasa batis na nga ako, di mangingisda na lang ako. Mangimingwit ako araw-araw, may tubig na ako, may ulam pa ako. Sigurado pa. Pero nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ang ginawa niya. Kaya nga itinaas siya ng mahal na Panginoon. O balik ulit tayo sa ating 30th anniversary, ganun din.
Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Wag natin sabihin, mahal na Panginoon, ito ang plano ko. Plano ko to, Panginoon. Budgeted ang sweldo ko, budgeted ang sweldo ko, Panginoon. Bago mo pa sabihin yan, alam na yan ang mahal na Panginoon. Pero gusto kang bigyan ng karangalan ng Diyos. Gusto ka niyang bigyan ng kayamanan. Gusto ka niyang bigyan ng buhay. Matapos mong ibigay ang higit pa sa dati mong ibinibigay, dahil ikaw ay nagpakumaba sa harap ng Diyos, anak mo walang sakit. Anak mong mabisyo, magtataka ka, biglang magbabago. Asawa mong lasenggero, suganon at babaero, ikaw na lang maging babae sa buhay niya. Miss Universe ang tingin niya sa'yo. Eh di wala ka ng problema. Naniwala kayo ron? Oh, naniwala naman pala kayo eh. Kaya gawin sa inyo ng malapin yan. Amo niyong papakain sa inyo, tinik ng isda, hindi yung laman ng isda. Pag-uwi nyo, bogis na kapakain sa inyo. Bogis na ipapakain sa inyo ng mga amo nyo. Di ba? Kasi kayang baliktarin ng malapit ng pangyayari pag nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Yung iniisip mong mahirap para sa'yo, madali yan para sa mahal na Panginoon. Bago ka pa mahirapan, ibibigay na sa'yo ng Diyos ang kaginhawahan. Bago pa ka mapababa ng gusto, bago ka mapapasubsob, itataas ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen kayo ng amen, ha? Palakpak kayo ng palakpak. Mamaya may announcement tayo sa 30th anniversary. Titignan ko kung mag-amen pa kayo. At papalakpak. Gamitin natin ng ating supporting verse. Philippians chapter 2 verse 3 ang sabi, na huwag ninyong gawin ang anuman sa mamagitan ng pagkakampi-kampi o sa mamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Naintindihan natin yun? Sabi ng ating nabasa, huwag ninyong gawin ang anuman sa magitan ng pagkampi-kampi o pamagitan ng pagpapalalo. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, si Brother Louie, di naman tayo pinapansin yan. Hindi nga tayo inuutusan yan eh. Laging may makakausap yan. Kasi pag inutusan ko kayo lahat, lalong gugulo. Kaya nga, di ba, tingnan nyo mga minamahal, ang puno, meron siyang ugat. Ano kasunod ng ugat? Hindi pa. Siyempre, mura-mura. Ugat, magkakaroon ng puno. O, pag nagkaroon ng puno, ano kasunod doon? At saka pala magkakasaka. Kayo naman, ugat, nasasaka na kayo. Sinusyorgat yung buhay. Diba? O, pagkatapos na saka, ano kasunod? Pagkatapos ng dahon, pagkatapos, bulak mo. Halata, diba? Ganyan ka siya tao. Sinusyorgat yung buhay. Kaya hindi naging maayos. O, ganun din kayo rito. Hindi ba? Hindi natin sabihin, wala tayong pakialam dyan. Hindi tayo kilala ni Brother Louie. Hindi ko maranaman pangalan nyo. Kilala ko naman yung mukha nyo. Kaya nga tanong ko, bakit wala yun? Bakit wala yun? Hindi ba? Kasi gusto ko, pupunta kami rito, makikita namin kayo. Oh, Sister Rida. Si Sister Rida, 30 years na yan sa Malapay, no? Na-save yan ng 1996. First crusade natin. Oh. 30 years na, pinagpala ng mahal na Panginoon. Maraming katisura na nasumpungan dito yan sa Hong Kong. Siguro marami rin nautang sa kanya hindi nagbayad. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin. Di ba? Kasi hindi natin pwedeng i-shortcut ang buhay, mga minamahal. Meron tayong mga inuutusan, pero hindi kami basta-basta nag-uutos. Pag nagkamali, nagagalit ako. Gusto niyo mapagalit ako kayo? O, sumuporta na lang kayo sa inuutusan. Diba? Para hindi kayo mapapagalitan. Kasi yung mga inutusan na mapagalitan niya, nasisermonan niya, mga minamahal. Ngayon, kayo, nakasuporta lang kayo, huwag niyo sabihin, buti nga. Sana magkamali itong mga ito. Sana magkamali sa pag-transact. Sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag tayo magkampi-kampi. Di ba? Huwag tayo magpalalo.
sabi ng ating nabasa sa huling mga salita, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mas matuwa tayo, mga minamahal. Yung ating kapwa ay naging masigit sa atin. Hindi natin siya kaiinggitan. Yun palang tamang attitude para ikaw ay nasa landas ng pagpapakumbaba, path of humility. Hindi natin isip, pag ako yan, ako na magbabayad ng buong venue. 94,000. Well and good. Di ba? Hindi basta-basta kasi. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, one of the key for you to be able to survive ay ang kinakailangang humility. Kaya merong path of humility, you have to stick to the path of humility, and that is the right track for you. Pag hindi ba mo yung track, ibig sabihin yung daanan, mga minamahal, hindi ka makakasurvive. Hindi nyo magagaya ating beloved Sister Ida. 30 years sa paglilingkod. Mula nung buksan yung gawain hanggang ngayon, nandyan pa rin. Hindi ba? Yun pa lang, sa lupa pa lang, sigurado mo ng tagalangit na. Eh, hindi naman tatagal Sister Ida kung hindi siya tagalangit. 30 years, hindi ba? Pero nandyan pa rin. Salamat sa mahal na Panginoon. Isa siya sa pinagpalang anak ng Diyos. Hindi ba? Pagkatapos ng service, lagi kong binanggit si Sister Ida, biglang nakipag-away. Hindi ba? Yun ang sinasabing nasa path of humility ka. Hindi ka nagkakampi-kampi, walang kampi-kampi. Nagkakaisa sa ating, ano man ang ating misyon, ano man ang ating tungkulin, dahil ipinapalagay nating higit ang iba kaysa sa atin. Amen? Pagkatapos ng path of humility, meron tayong tinatawag na putting on humility. Putting on humility, ang ibig sabihin, paglalagay ng kababaang loob. Inilalagay mo kasi yan. Pupwersahin mo ang sarili mo para ilagay mo yung tinatawag na humility. Force yourself. You have to force yourself alone. Wala nang iba pa. Ikaw lang, sa sarili mo lang. Ilagay mo ang sarili mo sa pagpapakumbaba. Kaya sinasabing putting on humility o paglalagay ng kababaang loob. Kindly. Mga taga Colosas 3:12, 13. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang talata, mga minamahal. Alam niyo kung bakit natin itatalakay ito? Para magkaroon tayo ng one mind, one spirit, and one purpose sa nalalapit na 30th anniversary. Kung meron tayong alitan, meron tayong inggitan, mga minamahal, aalisin na natin yan. Totally erase ang ating kailangan, hindi pansamantala lang. O sige, bati muna tayo ngayon pagkatapos ng 30th anniversary. Grupo nyo yan, grupo namin to. Diba? Hindi dapat ganon, mga minamahal. Kasi lugi kayo ang lugi. As sinasabing putting on humility, ikaw ang maglagay niyan. Kung meron kang kasamang nagmamataas, pabayaan mo siya. Diyos ang hahatol sa kanya. Pero Diyos naman ang magpapala sa iyo. Kasi inilagay mo ang kapakumbabaan sa sarili mo. Sabi ng ating nabasa, magbihis kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal. Yung pala yung ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi, banal at minamahal. Yan ang isang tinatawag na bagong pagkatao na ibinis ng Diyos para sa atin. Ang sabi, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, at pagpapahinuhod. Yan palang ibinis ng Diyos sa atin, mga minamahal. Pero sa grupo natin, mga minamahal, meron talagang mapagmataas. Huwag niyo siyang gayahin. Pabayaan niyo siya lang mag-isa. Pero mas sa sarili mo,
sa sarili natin, mas piliin natin tayo ay laging nagpapakumbaba, mapagpahinuho. Sabi ng 13, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. Ilang beses tayo nagkakamali, paglapit natin sa Diyos, nadama na natin ang matamis na presensya ng Diyos. Di ba? Pero kung meron nagkasala sa atin, patawarin natin, kagaya ng pagpapatawag ng Diyos sa atin. Sa banal na kasulatan kasi mga minamahal, ang kapatid mo ay nagkamali, pinagsabihan mo siya. Tinanggap niya, siya ang pinagpala ka rin. Ngayon, kung siya'y nagkamali, pinagsabihan mo siya, ang sabi ng banal na kasulatan, ililigtas mo ang iyong kaluluwa kasi pinagsabihan mo siya, siya ang nagpahamak ng kanyang sariling kaluluwa kung hindi siya tumalima sa iyong pagpapaalala sa kanya. Pero kung hindi mo siya pinaalalahan na nakita mo siyang nagkamali, namatay siya, yun ay kabayaran ng kanyang kasalanan, pero ang kaluluwa niya at dugo, sisigilin sa iyo ng mahal na Panginoon kasi hindi mo siya pinaalalahanan. Naintindihan natin? So yun pala ang circle, mga minamahal, ang ating buhay Kristiyanong ibinis ng Diyos na sinasabing putting on humility. Kaya pag may nagsasabi sa ating mali ang iyong ginawa, it's better for you to accept what is your wrong. Kung ano yung mali mo, tanggapin mo. Pero minsan kasi meron tayong ego, mga minamahal, hindi natin matanggap, hindi ba? Pero tanggapin mo, matutulog kang payapa. Di ba? Ngayon, kung binubuli ka lang nung nagsasabi sa'yo, minsan kasi, may nagsasalita, nagsasaway, binubuli ka lang, hindi mo kalugihan yan. Kalugihan yan, mga minamahal, nang nagbubuli sa'yo. Ang mahalaga, ibinis mo ang iyong bagong pagkatao. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, finally, meron tayong tinatawag na the heart of Christ. The heart of Christ, ang ibig sabihin, puso ni Kristo, yan ang meron tayo. Last verse, maganda ating manugtog, mga magpapalala. Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at nasusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Tinatawag na heart of Christ. Ang sabi, papasanin mo ang iyong pamatok. Magpapahiga ka sa Panginoon. Masusumpungan mo ang kapayapaan ng iyong kaluluwa. O bakit? Yun ang inaalok ng mahal na Panginoon. Pag ikaw'y napagod na, sabi ng mahal na Panginoon, come unto me. Ikaw na bibigyan ng lupa, and I will give you rest. Magpapahinga ka ng ating yung kaluluwa mo, magpapahinga. Meron kang heart of Christ. Bakit? Dahil ikaw ay merong tinatawag na riches of humility. Dahil meron kang heart of Christ, simple lang ang buhay mo. Isang simpleng buhay, pero mayaman ka. Ang tunay na kayamanan, kasi mga minamahal, hindi yan sa marami kang pera. Pag ikaw ay malusog, mayaman ka. Ako, sinasabi ko nga, ito ang buhay ko. 62 years old na ako ngayon, pero ako ata ang senior na walang rayuma. Kayamanan ko yan. Ako sinasabi ko yan. Yung iba, 40 pa lang, nirarayuma na. O bakit ano nangyari sa sakit na rayuma ko? Tanungin mo, bata pa, mga minamahal. Ang dabil bawal kainin. Hindi makakain. Diba? Kaya yung kalusugan mo lang, kayamanan na yon. Malusog ka, masaya ka, nadamo mo ang presensya ng Diyos, kayamanan mo na yan. Diba? Kung mayroong problema sa paligid, problem is always there, and that is part of our Christian life. Diba? Kasi nasa makasalanan sa libutan tayo. Hindi mo pwedeng sabihin mabubuhay ka walang problema. Problem, trials, depression, and anything is the content of the world. And we are part of the world. Habang narito tayo, bahagi tayo ng salibutan. Kaya kung ano meron sa salibutan, nararamdaman natin. Pero pag nasa iyo ang kayamanan ng pagpapakumbaba, meron kang puso ni Kristo, payapa ang iyong kaluluwa. Tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Maalala natin, ang una nating makilala ang ating Diyos. Na nung una, hindi natin siya sinasamba. Malayo ang ating tingin. Di natin siya pinapansin. Di kita sinasamba, Yan ang ating kalagayan. alayo ang tingin, Di pinapansin. di pinapansin. Maging ang pangalan ng ating Diyos Pangalan mo ay man hirap sambitin. ay hirap pang sabitin. Hallelujah. Nang makilala ka, Ito na tayo ngayon ng ating siyang makilala. o aking Ama, ang buhay. Hallelujah. Ikaw ang nagpasigla, Sumigla ngayon ang ating buhay. sana lang ang inihiling. Isa na lang ang hinihiling. Ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa Yan rin. ang ating hingin. Manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal. Hallelujah. Ang mata ko'y lumuluha. Tiglop ang tuhod ko sa lupa. Na ito'y tanda. Tanda ng Tanda ng ating pagpapakumbaba. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na uling sasayangin Huwag natin sayangin ang ang pagkakataon pagkakataon sa ating sa pinagkatiwala. aking pinagkatiwala. Isa na lang ang inihiling. Hallelujah. Ang diwa ko Diwa natin ay laging palakasin ang malapeno. nawa ang pag-ibig mo'y manatili. Manatili sa atin ang pag-ibig ng ating malapeno. Sinasamba Sabihin natin sa malapeno, sinasamba kita, sa puso Panginoon. ko't kaluluwa. Sa puso mo't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Thank you so much, oh Lord. Ang mata ko'y lumuluha. Hallelujah. Tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking Tanda ng aking pagpapakumbaba. Chorus tayo. Hallelujah. Sinasamba kita. Sinasamba Sa puso mo't sa kaluluwa. puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Hallelujah. Lupatuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Distansya tayo. Hindi na muling sasayangin. Huwag na natin sayangin pa. Muling sasayangin pa Ang pagkakataon ang nasa atin. pagkakataon. Hallelujah. Nasa aking pinagkatiwala. Isa na lang ang Isa na hinihiling. lang ang Hallelujah. hinihiling. Ang diwa ko'y Ang diwa palakasin. ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo manatili pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal. Salamat, Lord God, sa iyong Mga pagmamahal. mata ko'y lumuluha. Napagtuhod ko sa lupa. Tanda ng aking Ulitin natin. pagpapakumbaba. Hindi na muling sasayangin pa. Hindi na Sabihin natin sa marapeno,
muling Panginoon, sasayangin hindi na sasayangin pa. ang pagkakataon Pagkakataon na sa akin na pinagkataon. sa akin pinagkatiwala. Isa na lang ang hinihingi ko. Ang diwa ko, Diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Iglap ang tuhod ko sa lupa. Tanda na aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Iglap ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ipinagkatiwala sa atin, mga minamahal na tayo, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya wag natin sayangin ang pagkakataong ito, mga minamahal. Habang hinihintay natin ang dakilang araw, patuloy tayong maglingkod ng may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Makibahagi tayo sa lahat ng activities ng banal na iglesia, mga minamahal. Asahan natin ang habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na magpumahid ng lahat ng ating mga pangailangan. Mga problema natin sa ating pamilya, ang Diyos ang ating maglutas. Ang ating Diyos ay laging nakatingin para sa atin. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa puso ko't kaluluwa. Umuwi ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Iklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pagpapakumbaba, mga minamahal, hindi yan malilimutan ng ating mahal na Panginoon. Ibibigay ng ating mahal na Panginoon gantimpalang kayamanan, buhay at karangalan. Yan ay nakalaan sa kanyang mga tunay na anak. Wala tayong baguhan, manalangin tayo sa ating pangailangan. Taas natin ang ating kaliwang kamay, spot of contact, palagi nating isipin ang ating mahal na Panginoon, handang abutin ang ating pangailangan. Ang ating kamay, kanang kamay sa ating ulo, anuman ang ating problema, makaramdaman, kahirapan, maging sa ating lalapit na 30th anniversary mga adlang, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamahal na Yesu Kristo. Tayo muna ay sama-samang manalangin ng pagsisisi. Opo, dakilat mapagpala amang banal. Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Na pangunang panalangin po amin, beloved Almighty Israel, dahil may the anti-prophet ng ating mga anak, nagpapakumbaba, mga Panginoon. Kamagan mo kami patawarin sa lahat na aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, sa aming pagmamataas, pagsalagsak sa looban. Labis kami nagsisi, mga Panginoon. Dalangin namin, panghawakan mo kami. Ihanda mo kami sa dakilang pagmamalik, mga Panginoon. At bago sa aming pangailangan, patuloy namin pinasalamatan, pagbibigay mo sa aming magulang sa iyo. Nagbukas ng aming isipan, makilala ka namin na ikaw ang Diyos na dapat naming paglingkuran. Sinasamo namin pinasalamatan, Lord God, ang mga bambuhay at kalusugan ka sa beloved children, ang beloved parents in the Lord. Pangunahan mo ng iglesia, malapit noon, ipangalan sa kitang taglay kapayang mula sa iyo, ibus mo na masagan ang pagpapala, maging ministeryong ito malapit noon.
Patuloy mo kasakapan mo sarap ang kaluluwa dahil mo sa itong biyaya. Ang 30th anniversary mo na Panginoon, pagpalain mong lubos, mahal na Panginoon. Magdala ka ng maraming kaluluwa na tatanggap sa iyo, nakikilala sa iyo. Sa bawat damot na iyong panambagan, patangin mo siya sa venue. Ikaw magbubay na tayo pangailangan, Lord God. At sa aming kalagitnaan sa araw na yan, ibuhos mo mayroong Santong Espiritu. Inuhat mo pagpalang kamay. Magpagaling kami makaramdaman, Lord God. Abutin mo ang pangailangan ng iyong mga anak, mga baguang dahil mo sa tumbaya. Hallelujah, sa lapit na araw ng 30th anniversary ng Hong Kong Autis, Lord God. Abutin mo rin aming pangailangan sa pangalan ni Jesus. Banggitin mga ramdaman. Demos of incurable sickness and diseases. Demos of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demos of paralysis, blood disease, cancer, viruses. Cast out from us complete healing right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, manifest powers, and clash of the devil, mga hadlang sa narapit na 30th anniversary, kakulangan ng anumang mga bagay, pakababagi, cast out, be mounted, but forever completely deliver us. In the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating kamay, at tayo ay tatalon, sasabihin natin 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para masamang espiritong pinalayas natin, hindi na babalik pa sa atin. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, O Lord God, for thy sweet, holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sin, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mga Panginoon at nakapurihan pasalamat ay tangi lamang sa ating Diyos na mabait sa langit, sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo.